Tay, bilhin niyo po to ha. Ay, sorry Tay, wait lang po. Nawalan po kasi ng tinta yung ballpen. Yung galit mo kay Annalyn over Luke is nothing compared to the bond and trust na nabuo niyo over life and death situation. Please, give Annalyn a chance. Sandali lang po ha. Nawalan po kasi ng tinta eh. Dala-dala ng ballpen, walang tinta. Hindi ba kayo ni Annalyn, Zoe? That doesn't mean anything. Wala siyang pen, pinahiram ko siya. Huwag kang issue dyan. Po, ingat po kayo ha. Doc. Bati na ba kayo ni Zoe? Oo nga, nakita ko, pinahiram ka ng ballpen. Hindi ko alam. Basta gusto ko magkaayos kami. Doc, thank you for lending me your books. Marami rin ako nahiram. You're always welcome, Dr. Enriquez. If you need any other books, just feel free to get them. Thank you. Go ahead. Katie? Yes po. Itatanong lang sana ako. Would you know kung ano ang gusto ni Dr. Santos? What do you mean gusto, Ninong? Di ba may mga pamangkin ka na 18 to 19 years old? Yes po. Gusto ko sana bilhan siya na something na gusto niya. I'm just happy na alam ko na mahal din ako ni Annalyn. And technically, hindi niya ako tinatalikuran bilang father niya. Ninong, I'm happy that there's improvement in your relationship with her. Pero in terms of buying her things, sa pagkakakilala ko po sa kanya, hindi siya mahilig sa material na bagay. Gusto ko lang sana bumawi eh. It's a nice gesture, Doc. Pero baka po malaman ni Ninang Moira or ni Zoe, baka rin ma-misinterpret ng ibang tao. Pwede po siyang pagmula ng gulo o ng chismis. Thank you, Dr. Enriquez. Hindi na po ako. Good morning po, Lo. Good morning. Check ko lang po kayo ha. Kamusta naman po yung tulog ninyo? Naku, mabuti naman ang himbing ng tulog ko. Iba talaga pag alam mong mahal ka at pinatawad ka na ng mahal mo. Kayo ng tatay mo, kumusta naman? Alam mo, Iha, sayang kung hindi mo kikilalanin yung tatay mo. Dahil mukha ka namang mabuting anak. Kami nga ni Obeng, mukhang okay na kami ngayon eh. Siyempre, naintindihan ko, may mga pag-uusapan pa kami. Pero sa ngayon, mukhang okay na kami. Mabuti naman po kung ganun, Lo. Good morning, Hulo. Good morning. Hello po. Ay, Lo, sandali lang ha. May tatanong lang ho kay Dr. Santos. Anong ginagawa mo dito, ha? Lolo ko to. Ang epal mo talaga, no? Parte ka ba ng pamilya, ha? Hindi mo siya lolo, naiintindihan mo? Lo, I brought you po some food na magugustuhan ninyo. Salamat, Iha.
Alo, mauuna na po ako ah. Huwag ka munang umalis. Alam mo ba, ang ganda ng kwentuhan namin ni Annalyn bago ka pumasok tungkol sa daddy mo. Talaga po, Lo? Ako din ho, gusto ko rin ho makarinig ng stories about kay Dad. Sige po, Lo, magkwento pa po kayo. Alam mo ba, nung bata ang daddy mo, ang gusto ko talaga ay maging businessman siya. Siyempre, ang pangarap ko, siya ang mag-take over ng mga business namin. Pero, nag-away lang kami. Hindi yun ang gusto niya. Pero, sabi ko nga, ako ang dapat nasusunod. Kasi mas alam ko kung ano ang makakaganda ng buhay niya. Kaya yun, tinakwil ko siya. Pumunta siya ng Maynila. Wala na akong narinig sa kanya o tungkol sa kanya. Hindi ko alam na naging successful pala siya dito. Naabot niya yung pangarap niya. Yung ginusto niya, naabot niya. Napakagaling talaga ng daddy mo. Oo nga po. That makes me so proud po, being his daughter. Oo. Idol ko talaga yun si Dad eh. Tama. Pero, magaling ka din naman eh. Thank you po, Lo. Pero alam mo ba, na itong si Annalyn, siya katulad ng daddy mo. Genius din pala itong doktorang ito. Apo, alam ko po yun. Ay, Lo, kailangan kong sagutin to. Excuse me lang ho, ah. Sige po. Lo? Nakaka-proud po si Dr. Nyag, no? Oo naman. Annalyn, pwede bang mayaya kita mag-lunch paglabas ko dito next week? Kayo ni Dr. Luke. Ay, sorry po, Lo, kasi may gagawin po kasi ako. Next. Bawal tanggihan na matanda.